dapat po yung pong ating pagdiriwang ay voluntaryo. At habang sinasabi po nating voluntaryo, hindi naman po dapat sa pilitan, lalo na po yung pagpapa-perform no, ng mga special dance numbers. Dahil in the first place, pati naman po yung Christmas celebration, bagamat nakagisnan na po natin na tradisyon yan, alam naman po natin kung if we respect other beliefs, if we respect other religions, we could also cannot impose Christmas on them. No? Alam naman po natin, wala naman po sineselebrate na Pasko ang mga Muslim halimbawa. And within the Christian denomination, meron din pong mga hindi nagse-celebrate ng Pasko. Kaya po, it has to be voluntary, no? Ang pagnanais po na makibahagi sa pagdiriwang kasama na yung pag-perform ng kanta at awitin ay dapat po purely voluntary in the spirit of Christmas at hindi po dapat sa pilitan. Lahat po ng uri ng diskriminasyon ay dapat po pinapaabot po natin sa otoridad. Yun naman po ating mga pinirmahan na job description, yung pong trabaho na kumbaga sinang ayun nakasok, hindi naman po talaga kasama dyan yung mag-perform ng special task. No? Then, if it is an added task, dapat po may corresponding na una pakiusap dahil voluntaryo nga po sa. At pangalawa, mas mainam po kung meron ding mga makukuha na incentives for those na magbibigay po ng kanilang oras, panahon at talento sa mga Christmas party natin. Well, again, in the spirit of Christmas, hindi naman po masama na magbigay at tumanggap ng mga regalo. Pero then again, kung tayo po ay pinaypuwersa, tayo pa ipaparusahan halimbawa o madi-discriminate for not participating, ay hindi rin po dapat yon. Ano po yan kung ramdam natin yung espiritu ng Pasko, if we really feel like giving, kung maganda po talaga yung relasyon natin sa opisina, hindi naman po magiging mahirap na manawagan ng selebrasyon na ang kagandahan po nitong ating Christmas party ay employee-initiated po ito. So definitely wala pong pilitan. Ang kagandahan po dito sa De La Salsa Dasmariñas, Cavite, meron po silang union. At yung pong employees union sa pamumuno ni President Vilma Garcia. Sila po yung nagplano, nagbuo po sila ng komite at yung pong ating ginastos no, sa handaan, sa papremyo, sa pabola, ay gamit po ang sariling pera ng mga empleyado na ating naipon through their union dues. No? Tayo pa po sila pa po ang nanghingi ng tulong sa management para makagamit ng lugar ng libre, again, in the spirit of Christmas. So, natingin po, mas mainam yun, no? Employee-initiated, really being done in the spirit of giving, at mas ramdam po natin. Opo, marami na po nakangamba, no? Bagamat ang sabi naman po sa batas, dapat ma-distribute na ito at the latest ng December 24. Meron po talaga mga kumpanya na as practice ay November 30 pa lang or even earlier, the latest ay December 1st week, namimigay na po ng mga 13th month pay. Yun po yung problema natin. Nangangamba po ang marami dahil hindi po nasusunod yung mga dating practice no, na makapagpapadistribute po agad ng 13th month pay at this time this year. No? So, may halong pangamba pero hanggat hindi pa po natin na amyendahan yung batas hinggil sa distribution ng 13th month pay, hindi rin naman po natin mapapwersa ng gusto yung ating employers. It's best that we talk to them at maging diplomatic about it at paalalahanan na baka mas mahirapan silang hindi maibigyan kung masyado ng dikit sa Pasko. At syempre, perwisyo din naman po sa ating mga empleyado, masyado ng late kung 24 pa po tayo magkakaroon ng pera para makapamili ng mga pang Noche Buena at pang regalo. Yun nga po ating mga Shopee at Lazada, may mga pa 12-12, 11-11. Ang mga mabibilhan din po natin, baka maubusan na ng supply, wala na po tayong mabili-bili na mura-mura. Again, ang pagpapa-overtime naman po ay hindi pwedeng sapilitan kasi magiging forced labor na rin po yan kung 8 oras ng mahigit nagtatrabaho ay pipilitin pa rin po nating magtrabaho ang manggagawa. No? Ito po hindi lamang makasasama sa kanyang kalusugan, makasasama rin po yan sa quality ng produkto o ng service na binibigay ng manggagawa kung lagpas sa oras yung kanyang trabaho. So, dapat po ito ay voluntary, pinaplano. Maaga pa lang, malayo pa lang, sinasabihan na ng employers that
they would need volunteers that will go overtime, on overtime dahil siyempre po, tayo po ay nagdiriwang din ng Pasko. Marami rin tayong mga plano para sa pamilya, para sa mga kaibigan. No? Para po maiwasan po natin yung mga gusot. No? So, hindi po pwedeng sunod-sunod na araw ang pa-overtime at baka po magkalasog-lasog yung katawan ng ating mga manggagawa. At lalong mahirap naman po kung dire-diretsong 12 oras ang kanyang trabaho. Ayon po sa ating labor standards ay 8 oras na pahinga, siguro makapag-overtime siya hanggang 4 na oras, isang araw, tapos pahinga, tapos kung pwedeng mapag-requestan siya ulit, no, the following day. Pero hindi po pwedeng tuloy-tuloy na walang pahinga. And within a 7-day period, dapat po may isang buong araw siyang pahinga.